Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan. Patnubay nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos Sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanglibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay. Kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo, sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksinawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Glisya, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusik ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. At pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Napasubsob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y isang Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig." Tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. At akin ding tinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco.
Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos na ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ang lahat ng bansa, siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atay dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ay ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ipinagdiriwang po ng Inang Simbahan ngayon ang kapiyastahan ng pagkakamulat ni San Pablo mula sa kanyang kamalian patungo sa pagiging Kristiyano. Ang tawag dito sa Tagalog translation ay pagbabagong buhay. Kalimitan kasi yung pagbabagong buhay, inia-apply natin sa makasalanan o kaya kriminal o isang taong mali ang pamumuhay tapos mapapatungo sa mabuti. Pero si San Pablo naman ay mabuti. Kaya ang aking ginamit na term, pagkakamulat. Siya'y mabuti ang kanyang ginagawa. Nangangaral siya ng salita ng Diyos sapagat siya'y isa rin sa mga dalubhasa sa kasulatan. Ang pagkakamulat ni San Pablo ay namulat siya na mali pala ang aking pananindigan.
Napakabuting tao at napakabanal ni San Pablo, pero inuusig niya ang Kristiyano sa kaisipan na ang mga Kristiyano ay mali. Kasi ang sinusunod ninyo at itinuturing na Diyos ay pinatay sa krus. Ay iskandalo yan. Ang mga pinapatay sa krus ay kriminal, kaya ang sinusundan ninyo ay kriminal. Kaya sa isipan ni San Pablo, ako ang tama. Pero hindi naman siya masamang tao. Pero inuusig niya ang mga Kristiyano, ipinapahuli sa pag-iisip na nagkakamali ang mga Kristiyano. Sa isang araw sa pag-uusig niya sa mga Kristiyano, eto nga, nakakita siya ng isang nakasisilaw na liwanag. At may nagsabi sa kanya, bakit mo ako inuusig? Sino ka baga? Ako si Jesus, ako si Kristo, ako ang Kristo na inuusig mo. At nabulag siya. Ang pagkabulag na ito ay isang simbolismo para kay San Pablo, sapagkat akala niya siya'y nakakakita ng tama, pero mali pala ang kanyang pagkakita. He was not seeing well, sapagkat ang kanyang pananaw ay mali. Mali ang kanyang pananaw. Ito'y isinimbolo ng kanyang pagkabulag. At pinadilat muli ang kanyang mga mata, nakakita siyang muli, at nang magbulat ang kanyang mga mata, iba na ang kanyang pananampalataya. Nananalig na siya kay Kristo. Kaya po yung pagkabulag na binabanggit dito ay hindi lamang pagkabulag ng mata, kundi sinisimbolo nito ang kabulagan ng kanyang puso, na hindi niya makita na si Jesus ay tunay na Kristo at Diyos. Ngayon, namulat na siya sa katotohanan. Mga kapatid, maraming pagkakataon na tayo nagiging bulag din sa katotohanan. Nabubulagan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maling akala at pinapanindigan natin ang mga maling akala na darating sa yugto, mapapatunayang ay mali pala ako. Nabubulagan din tayo malimit. Kaya nga ang ating idalangin sa ating mahal na Panginoon, sana tanggalin sa atin ang lahat ng uri ng kabulagan. Makita natin ang tama, hindi lamang tayo manindigan sa ating paninindigan kahit mali na. Paninindigan pa rin natin, ipagtatanggol pa rin natin kahit alam nating mali na. Hindi. Sana mamulat tayo at matanggap natin ang katotohanan, ang dapat, ang mabuti. At ito ang ating panindigan. Mamulat nawa tayo sa tunay na kalooban ng Diyos para sa atin. Kapuri-puri ka, Diyos, amang libikha sa sanglibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa. Bunga ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang libikha sa sanglibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas, bunga ng aming paggawa ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming libikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ang spirito ng ilaw ng pananampalataya
na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng tanang mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Kordero ng Diyos Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal, na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo, para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.